Aminin na natin, may mga araw talaga na may masasabi tayo na pagsisisihan natin sa huli. Ngunit paano naman ang mga taong palaging negatibo at makasarili? Kilala rin sila bilang mga taong peke. Sila yung mga taong makakasira ng magandang mood mo. Pero huwag kang mag-alala. Ginawa ko ang videong ito para matulungan kang matukoy ang lahat ng mga peking tao na nakapaligid sa'yo. Para naman malayuan mo sila kaagad at magugol mo ang iyong oras sa tamang mga tao. Number 1, mabilis silang manghusga. May kakilala ka ba na hindi magdadalawang isip na manghusga? Unang beses pa lang nilang nakita ang tao, hinuhusgahan na nila kaagad. Bihira din silang magbigay ng papuri. Hinuhusgahan ka nila dahil insecure sila. Hinuhusgahan ka nila dahil may nakikita sila sa buhay mo na wala sa buhay nila. At sa halip na purihin ka, sinubukan nilang sirain ka. Isipin mo na lang na ganun ka kaimportante sa kanila. Ang tanong ko sa'yo, okay lang bang manghusga? Ang totoo, lahat tayo ay pwedeng mapanghusga. O baka nga, nakapanghusga ka na. Kung minsan, hindi natin namamalayan na nanghuhusga na pala tayo. Kasi nasanay na tayo eh. Malalaman natin tayo ay judgmental kung may masamang opinyon kaagad tayo sa isang tao na hindi pa natin kilala. Kapag mapanghusga tayo, baka tratuhin din natin ng hindi maganda ang iba dahil sa edad nila, pinagmulan, itsura, yaman nila, o iba pang bagay. Kasi nakita natin na hindi natin sila katulad. Pero hindi tama o makatwiran na husgahan natin agad ang iba dahil lang sa mga nakikita natin sa kanila. Para nating inayawan ng isang pagkain na hindi pa natin natitikman. Ang punto ko lang naman, maraming sides ang bawat isa. May emotional side, satisfaction, ethical, at iba pa. Posible bang makita mo ang buong pagkatao ng isang tao? Imposible yon. Ibig sabihin lang yan, kung sa one side ka lang nakatingin, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Number 2, mapanakit sila. Wala silang pakialam sa emosyon mo. Magsasalita sila ng masasakit nang hindi man lang pinag-iisipan ang kanilang pinagsasabi. Bakit ganyan silang magtrato ng kapwa nila? Dahil pinakamadali lang yang gawin. Madali lang manakit, di ba? Mas madaling maging masamang tao kaysa magpakabuti. Masisiyahan silang gawin ang bagay sa sadistang paraan. Mahirap kasing magpakabuti. Kailangan pa nilang maging mature sa buhay. Kailangan pa nilang magpakita ng empatya sa iba at ayaw nila ng ganon. Ayaw nilang mahihirapan sila. Kaya doon sila nag-focus sa negatibong side ng buhay. At isa pa, sarado ang isipan at emosyon ng mga taong ito. Kaya madali silang makagawa ng masakit sa kapwa nila. Kung gusto mong lutasin ang problemang ito, lumayo ka na sa mga taong ito. Kung sinaktan ka man nila ng paulit-ulit, wala nang saysay para dumikit ka pa sa kanila. Number 3, hindi sila nakikinig. May kakilala ka bang ayaw makinig sa mga payo mo? O sa mga problema mo? It will go in one ear and out the other. Kung talagang abala ang isang tao, maaaring hindi nila maibigay sa'yo ang kanilang buong atensyon. Okay lang naman yon. Ang hindi okay ay yung taong wala man lang pakialam sa mga pinagsasabi mong seryoso at wala sa'yo ang kanilang atensyon. Kung ang kaibigan mo, katrabaho mo, o kakilala mo ay sumabay lang sa agos ng conversation ninyo, ibig sabihin na wala silang paki sa'yo. Pero wag kang mag-expect na may makikinig sa'yo kung ayaw mong masaktan. Because the truth is, people will act according to the needs and wants. If they want, they will notice you as well as they listen to you. Sometimes you just need to distance yourself from people. If they care, they will notice. If they don't, you know where you stand. Just move from there. Napakalaki ng mundo. Napakaraming tao. Kung hindi ka pa pinakikinggan ng isa, may makikinig pang iba. Kung para sa kanila wala kang value, maghanap ka ng panibagong kaibigan. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Number 4, sobra silang papansin. Desperado kasi silang magustuhan at mapansin ng iba. Dahil dito, gagawin nila ang lahat upang pagsang-ayunan sila ng karamihan. Binabago nila ang kanilang ugali para mag-match sa ibang tao. Para masabihan sila na may common trait sila. Isinantabi nila ang kanilang kaligayahan para lang unahin nilang bihagin ka. Siyempre mabibilib ka dahil inuuna ka nila. Pero kapag napasok ka na sa bulsa nila, doon mo na makikita ang tunay nilang motibo. Alam mo ba kung bakit may people pleaser? Naniniwala kasi sila na walang nagkakagusto sa kanila. Kaya ginawa nila ang lahat para makuha ang atensyon mo. The psychology behind pleasing people is basically the one doing it subconsciously, sometimes consciously.
desperately seeks out the approval and validation from others so that they can finally approve themselves and feel good enough and worthy. Pero hindi sa lahat ng oras kawawa sila. Kaya mag-ingat ka rin. Minsan kasi nagtamis-tamisan lang sila para makapasok sila sa buhay mo. Uulitin ko, mag-ingat ka. Number 5, mga bida-bida. Sila yung mga taong nagmamagaling. Gusto kasi nila na sentro sila ng atensyon. May kakilala ka bang ganito? Malamang peke ang taong yan. Gusto niya na siya lang ang magaling sa grupo. Kaya layuan mo sila kasi wala silang mabuting intensyon. Napaka-toxic ng kanilang ugali. Kapag hinarap mo naman sila, sila pa ang magsasabi na wala namang mali sa ginagawa nila. Sila pa ang umaasta na inaway mo sila. Magpapakabiktima sila. Kadalasan nangyayari ito sa workplace. Ang daming bida-bida sa lugar na yan. The reason why we hate them is simply because it affects us in ways that make us unhappy. Feeling lang nila, astig na sila sa galing-galingan attitude nila. Pero hindi nila alam na naiirita na pala tayo sa bawat galaw nila. Nakakapagod silang kasama kasi nangaagaw sila ng atensyon. Gusto lang nilang kumuha ng atensyon kasi wala naman silang pakialam sa'yo. Kaya ikaw na lang ang lumayo kung ayaw mong mainis araw-araw. Number 6, nagkakalat sila ng tsismis. Isa ito sa mga siguradong ugali ng mga peking tao. Naniniwala kasi sila na ikakaangat ito ng buhay nila kung may pinabagsak sila. Kung may kaibigan kang nagdadala ng tsismis sa'yo, sigurado na ang buhay mo rin ay ichinichismis niya sa iba. Double-sided ang mga taong ito. Kaya huwag mong ilahad ang mga sekreto mo ng basta-basta. Alam naman natin na useless pakinggan ang tsismis. Kaya huwag mong higupin ang negatibong enerhiya nila. Makikitid ang utak nila. Gusto nila na palagi silang may kasama para lang may mapasahan sila ng baho ng ibang tao. Napaka-toxic, di ba? Ikaw ang tagasalo ng magulong buhay ng ibang tao. Gusto mo ba yon? Kasi gusto nila yon. You can break that cycle by telling them you want no part in it whatsoever. Change the topic. Switch to something else. Don't buy into it. Don't feed it. Number 7, nawawala sila bigla. Lalo na kung walang-wala ka na sa buhay. Wala na rin sila. Hindi na sila didikit kung wala nang masipsip na matamis sa buhay mo. Para lang silang mga langgam. Magpapakita lang kung may pagkain. Kapag naghihirap ka na, wala nang tumutulong sa'yo. Tandaan mo yan, dahil ilang beses nang nangyari ito sa atin. Ang tunay na kaibigan ay mananatili sa tabi mo sa mabuti man at sa masamang panahon. At hindi mananatili lamang kung maginhawa pa ang buhay mo. Iiwan ka man nila sa oras ng kahirapan, huwag ka nang mag-react. Continue doing what you want and don't keep any of your activity dependent on them. Kung ako ang tatanungin mo, hindi na ako umaasa na may sasama sa akin sa oras ng kahirapan. Sinisigurado ko lang na magtatagumpay ako kahit meron man sila sa tabi ko o wala. I stay focused on achieving and planning my goals. Minsan mabibigo ka. Yung mga taong hindi ka kinakausap nung lugmo ka na, huwag mo na silang bigyan ng space sa buhay mo. Number 8, wala silang effort. Gusto mo bang sumama sa mga taong walang ka-effort-effort? Masasaktan ka lang. Maparomantikong relasyon man yan o friendship, parehong masakit kapag ikaw lang ang nag-e-effort. Romantic relationships and friendships are built on the foundation of love and understanding. And every friend contributes by contributing one brick at a time to make a strong building. Kung umabot ka na sa punto na ikaw lang ang tumatrabaho ng lahat, kahit sabihin mo pa na selfless kang tao, siguradong masasaktan ka pa rin. Umatras ka na kaagad at huwag ka nang mag-invest sa relasyon ninyo. Love yourself enough to be with people that value and nurture you, not those that judge you differently from themselves. Ibig kong sabihin, kahit mawalan ka man ng maraming kaibigan, huwag mo nang isipin yon. Mas importante pa rin ang konti pero tunay. Number 9, hindi sila hihingi ng tawad. Kung hihingi man sila ng tawad, peke naman ang approach nila. Paano mo masabi na peke? Kasi hihingi sila ng tawad, sabay sabing, ikaw kasi bla bla bla. Sarcastic lang ang dating, di ba? At kung makipag-away ka sa kanila, hindi ka mananalo. Kasi palagi silang may dahilan. Arrogante ang mga taong ito. The only thing you can do is to make them feel guilty and enjoy their ego a bit. Sabi ko nga kanina, kung haharapin mo sila, mag-aaway lang kayo at hindi sila magpapatalo kasi palagi silang may depensa. But if you can catch that feel of guilt on the faces, that's equivalent to apology. Huwag mo sayangin ang panahon mo sa kakahintay kung kailan sila hihingi ng tawad kasi hindi mangyayari yun. Hindi pinapwersa ang kapatawaran. Dapat kusa itong ginagawa ng isa. Be cordial
and avoid them as much as possible. Lack of intention brings out the worst in some. Number 10, madali silang magalit. Kahit wala namang ikaagalit sa mga sinasabi mo, apektado sila. Kahit constructive criticism, ayaw pa rin nila. Ayaw nilang turuan sila. Kung open-minded kang tao, bukas ka sa lahat ng suggestions at tinatanggap mo kung may nagwawasto sa'yo, di ba? Kaya madali mo ring muspatan kung sino yung mga taong open-minded at close-minded. More so, people's egos always received the hit. People do not like to be corrected, especially from someone younger than them. Pero depende rin sa approach mo. Minsan kasi magagalit sa yung isang tao dahil mali ang approach mo sa kanila. Ngayong alam mo na ang 10 signs na ito, kailangan mong magtakda ng boundaries. Dapat malinaw ang boundaries mo. Boundaries are what keep you sane when the world tries to suffocate you. When fake people become emotional vampires, siguraduhin mong lumayo ka sa kanila. Limitahan mo ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Kung nakakasakit na sila sa'yo, dapat maging honest ka sa nararamdaman mo. Ipaalam mo sa kanila na naaapektuhan ka na. Hindi lang ikaw ang biniktima nila. Ganito na sila noon. But it is not about you. It is about their inner need to meet a void that you are not responsible for. But remember that life is a roller coaster. It has good moments, tough moments, and moments you would not change for the world. So look around and make sure that you take the time to choose the right people to share it all with.